dahon ng punong ito? Batid mo ba na ito lamang pala ang kailangan upang makatulong sa iyong pagpapapayat? Gaano nga ba ito kaepektibo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isang uri ng punong kahoy na pinaniniwalaang maging noong unang panahon ay aprobado at epektibo ng gamit sa pagpapagaling ng maraming karamdaman at sakit sa katawan. At nakamamanghang, napakahusay rin pala nito sa iyong pagpapapayat. Hindi ba't kakaiba ang punong ito? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng punong kahoy na ito na kung tawagin nga ay banaba? Isang klase ng munting puno sa pamilya ng Lagerstroemia o crepe myrtle na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na lugar gaya sa India, Malaysia at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ang halos lahat na bahagi nga ng punong ito mula sa ugat, sanga, bunga at dahon ay lubhang kapaki-pakinabang. Nais mo bang malaman kung papaano nga ba ito nakapagpapapayat? Halika at isa-isahin natin ang mga gamit at pakinabang ng punong ito, ang puno ng banaba. Number 1. Control blood sugar level. Naging popular ang dahon ng banaba dahil sa kakaiba nitong kakayahan na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Sapagkat ito ay nagtataglay ng coroxolic acid, elagitannins at gallotannins na siyang nagno-neutralize sa ating dugo. Number 2. Isa itong mabisang antioxidants. Ang dahon ng banaba ay nagtataglay ng antioxidants na pumupuksa nga sa mga free radicals at mga sakit na maaaring dumapo sa ating katawan at nagpapalakas ng ating immune system. Number 3. Makakaiwas ka sa mga sakit sa puso. Ang taba sa ating mga dugo o cholesterol ang siyang sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng mga sakit sa puso na maaari mo pangang ikamatay. Subalit sa tulong ng banaba ay maaari mong mapababa ang mga kolesterol sa iyong dugo at sa huli ay makakaiwas ka nga sa mga posibleng sakit na may kaugnayan sa puso. Number 4. Ayon rin sa ilang pag-aaral ay nakakatulong ito upang mapanatiling masigla ang ating mga kidney o ang ating bato. Number 5. Ang dahon rin ng banaba o ng puno ng banaba ay makakatulong sa iyo upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng sipon. Number 6. Nakapagpapapayat. Opo, hindi nyo na kinakailangan pang magpalaipo o kaya naman ay uminom ng sandamakmak na kapsula para lamang kayo ay pumayat na maaaring mayroon pangang napakaraming side effects. Sapagkat sa tulong ng dahon ng banaba o ng puno ng banaba ay maaari ka nang pumayat. Ang dahong ito ay mayroong mga anti-obesity effect na dulot ng polyphenols na pumipigil sa mga fat cells upang mamuo at maging ganap na taba. Subalit syempre, mas mainam pa rin na sabayan natin ito ng proper diet at ehersisyo. Paano nga ba gamitin ang dahon ng banaba? Maaari mo itong pakuluan at samahan pa nga ng ilan bang mga herbal na halaman tulad ng ugat ng kugon at inumin ang pinagpakuluan nito na gaya ng isang tsaa. Ang iba naman ay pinoproseso nila ang mga dahon nito at ginagawa ngang kapsula. Subalit isang paalala na bago mo inumin ang pinakuluang mga dahon ng banaba ay siguraduhin mo muna na wala kang iniinom na iba pang mga matatapang na medisina o matatapang na gamot.
Natikman mo na rin ba ang halamang ito? O nakakita ka na rin ba ng halamang ugat na ito na kung tawagin dito sa atin ay araro? Isang uri ng root crop na masarap at maaaring gawing alternatibong pinagmumulan ng harina. Minsan ito pa nga ay ginagawa nating halamang display sa bahay. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na maging ang halamang ito ay marami pang pakinabang, gamit at mga benepisyo. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang marami pang pakinabang ng halamang araro. O di kaya naman ay karagdagang impormasyon na rin para sa inyo. Araro, uraro, Maranta audinaceae o tinatawag ngang arrowroot sa Ingles. Isang klase ng root crop na bahagi ng mahigit sa 530 species ng Marantaceae. Kung meron nga kayo ng halamang prayer plant, kung gayon, kapamilya nito ang uraro. Ang katawagang uraro rin ay pinaniniwalaang nagmula pa nga sa mga katutubo sa Caribbean sa kanilang pangunahing pagkain na tinatawag na aru-aru. Ito ay ang araro na itinuturing nga nilang pangunahing pagkain, sapagkat masarap ang ugat ng halamang araro. Matapos mo ngang alisin ang animoy mga plastik na balat nito, ay tatambad na sa iyo ang mapuputi nitong laman na madalas inilalaga at maaari mo na ngang kainin. Subalit kung hindi ka talaga tubong probinsya, ay maaaring hindi mo pa nga alam o hindi mo pa nga nakita ang halamang ito. Ngunit sa kabilang banda ay hindi batid ng karamihan ang napakarami pa pala nitong pakinabang. Batid mo ba na ang dinurog nitong laman ay isang mabisang lunas sa sugat na bunga ng pana? At dahil ito ay nagtataglay ng antibacterial at antifungal na mga properties, ay napakahusay itong panlunas, lalo na nga sa mga kagat ng insekto, sugat, spider bites, sunburn, kagat ng bubuyog at mga kati-kati sa balat. Ang harina na maaaring ma-extract o makuha sa laman na ugat nito ay isang mahusay na sangkap sa pagluluto bilang alternatibong harina at maaaring gamitin sa pagbe-bake, sa paggawa ng pudding at mga espesyal na sauces. Ipinapainom rin ang katas ng ugat nito bilang unang lunas o antidote sa vegetable poisoning at mabisang remedyo sa mayroong diarrhea. Sa ilang panig din ng mundo, ito ay tinuturing nila na isang mabisang aphrodisiac. Maaari mo ring gamitin ang harina nito bilang gawgaw para sa mga damit o tela. Ang cookies naman na gawa buhat sa araro ay maganda rin para sa mga bata o para sa mga sanggol. Batid nyo rin ba na ito ay kadalasan ding gamit at ingredients sa paggawa ng deodorant, face powder o kaya naman ay pangdikit? Ayon din sa pag-aaral, isang magandang source ng antioxidant ang halamang ugat na ito na araro. Isa ring mainam na fertilizer ang pinagpagaan o pinagkunan ng katas ng harina nito. Kaya naman kahit na nga napakasimple lamang ng halamang ito, ay nag-uumapaw pala sa mga sustansya at benepisyo. Sa inyong lugar, saan pa nga ba ginagamit ang halamang araro? Nakatikim ka na rin ba nito? Pamilyar ka ba sa pagkain kung tawagin ay nami? O di kaya naman ay isa ka rin sa mga nahuhumaling sa napakasarap nitong amoy at lasa at sa napaka-challenging na proseso ng paghahanda nito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung bakit dapat nga bang maging maingat sa pagkonsumo ng pagkain ito at kung ano-ano nga ba ang iba pang mga pinagkakagamitan nito. Ano nga ba ang nami? Ang nami ay isang klase ng root crop o halamang ugat
na isa nga sa alternatibo at pagkain sa mga probinsya. Nami o Dioscorea hispida o Indian three-leaf yam ay isang klase ng baging na nagtataglay ng tatlong malalaking dahon at matitinik na katawan at lamang ugat na maaring maihalin tulad nga sa burot, sa tugi o sa mga ube. Ang nami ay kapamilya ng mga root crop na gaya ng ube sa genus na Dioscorea na karaniwang tumutubo dito sa atin sa Katimugang Asya. Sa mga taong nakatikim na nito ay masasabing isa nga ito sa pinakamasarap na klase ng halamang ugat. Dahil sa kahit gaano pa ito kasarap pagluto na ay nakalalason ito kung makain mo ng hilaw pa at mali ang proseso ng pagkaprepara. Nakalalason ang nami dahil sa taglay nitong saponins at calcium oxalate rapids na kailangang maalis at maiproseso ng tama bago ito makain. Kadalasang hinihiwa ng maninipis, inilalagay sa sako o sa net at ibinababad nga sa mga ilog o mga running water sa ilog sa loob ng ilang araw upang maalis ang mga nakalalason nitong kemikal. Sa mga ilang liblib na lugar nga dito sa Pilipinas ay mayroon pa silang kanya-kanyang mga ritual o pamamaraang kinagisnan upang ang nami ay mas maging masarap at malinamnam. Kasunod nito ay saka ito patutuyuin at iluluto na kadalasan ay ginagataan. Subalit maliban sa isa itong staple na pagkain lalo na nga ng mga katutubo, ay marami rin itong iba pang kagamitan. Ang pinagpakuluan ng ugat nito ay mainam na pamatay ng mga uod sa mga sugat at iba pang mga kagat ng hayop sa balat. Maaari rin itong makatulong upang mabawasan ang pananakit ng buto, bunga ng rayuma at arthritis. Ang mga pinagsama-samang extract buhat sa tanglad, sa neem at sa nami ay mahusay ring pang mosquito repellent. Sa kasalukuyan nga ay bibihira na lamang ang gumagawa o nagpoproseso ng nami, at ito ay karaniwang sa mga panahon ng tag-init. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng nami? Sige nga, ano ang lasa nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.